Kasi mga kababayan, itong si Senator Erwin Tulfo, kanina, may shinare si Senator Ping Lacson tungkol sa isang interview ni Senator Erwin Tulfo kay kapuso mo Jessica Soho, ayan. At actually nakakainis na nga ito itong kung papainggan niyo ito, itong interview na to kay Senator Erwin Tulfo. Nakakainis na nga. Oo. Nadagdagan pa yung inis ko nung nabasa ko yung article ni Politico. Okay, wait. Unahin natin dito kay Senator Ping. Ito yung kanyang pinost kanina ni Senator Ping. Sabi niya, ayan, Senator Ping Lacson yan. Ayan, Ping Lacson yan. Verified yan. Verified account. Okay. Sabi, thank you, Senator Erwin Tulfo, Senator Erwin, for speaking the truth to confirm what I had thought all along was the real reason. Bakit inamag at tuluyan ng napanis ang BRC partial report? Covadi, Philippine Senate. Yun. Hindi maganda to, guys. Pakinggan natin to. Itong kay Erwin Tulfo. Pumirma ka ba? Kasi ilan lang yata yung pumirma doon, di ba? Nagalit pa nga yung ilan ng mga kasamahan ko. Parang wala ka naman pakisama. Sabi ko, vice chair ako tapos hindi ako pipirma. Hindi, kasi dapat hindi ka pumirma. Kasama natin, kawawa. Sabi ko, hindi ko naman pwedeng ipikit-pikit. Ano yan? Kung nung broadcaster ako, nung journalist ako, pag may ginawa ang polis, isipin agad natin tayo-tayo, kaya hindi mo imbestigahan. I got angry. O kaya nga, nung may mga bumubulong-bulong, kung mapirma niyan, mga kasama natin, magkakasama tayo. Hindi ko pinakinggan, pinirmahan ko. Tapos nung pinirmahan ko, pare, wala ka nang pasabat, ba't mo pinirmahan? Sabi ko, pare, vice chair ako, Blue Ribbon, hindi naman maganda tignan. Sabi ko yung chairman, bayaan mo na si Ping, kasi hindi naman talaga, iba naman takbo ng utak nun. Bayaan mo na si Ping. Yung vice chair. Napakawalang yan ng mga kasama ni Diyos ko. Napakawalang yan ng mga kasama niya sa Senado, nakakabwisit. Tama ba namang sabihin yun? Bayaan mo na si Ping, iba takbo ng utak nun ganyan. Anong kalokohan yun? Diyos ko. Napakawalang ya talaga. Hindi ko alam kung bakit sila ganyan. Di ba? Nakakainis. Diyos ko. Chair, masama naman tignan na hindi ako pipirma. Pumirma ka. So dito mga kababayan, medyo na-trigger na ako dyan actually. Medyo na-trigger na ako dyan. Iisip ko kanina. Buwis itong mga senador na to. Dadrama-drama kayo na kunyari pinoprotektahan yung interest naming mga hampas lupa. Tapos all of a sudden biglang, hayaan mo na si Senator Ping. Alam mo naman, iba mag-isip yan. Anak ka ng tipaklong. Kaya siguro napapost si Senator Ping. Ayan, Kaya napapost si Senator Ping Lacson nung interview ni Senator Erwin Tulfo. Kasi nga, ganyan na nangyari. Ano ka naman, tipaklong? Ba't naman kasi ganun? Saan ka nakakita? Tapos, nabasa ko pa to. Ito yung nakadagdag sa buwisit ko kanina, mga babayan. So, narinig ko na yung interview na yun. Tapos nabasa ko pa to. Parang hindi tayo magkakasama dito sa Senado. Erwin Tulfo reveals backlash from lady senator from signing flood control scam report. Grabe to kung sino man tong si lady senator. Kapal ng muka. Senator Erwin Tulfo revealed that a female senator confronted him inside the Senate after he signed a partial Blue Ribbon Committee report recommending a preliminary investigation into lawmakers linked to the multi-billion peso flood control scandal. Ayan. Hindi na lang pala all boys club to, mga babayan. Kasama na rin ng girls. All boys and girls. All boys and girls club. All boys pala and girls. Tulfo, the newly installed chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee, said the report, initiated by his predecessor, Senator Panfilo Lacson, faced strong resistance from allies of deposed Senate President Alan Peter Cayetano and ultimately failed to reach the plenary floor. So, ibig sabihin, mga babayan, ang kumontra, ito, mga clue. Clue number one. Ang lady senator na to ay kaalyado na ngayon ni Alan Peter Cayetano. Tatlo yan. Tatlo yan, guys. Si Amy, si Pia, si Loren. Tatlo yan. Either of the three ka lang dyan. In an interview over DWIZ on Saturday, Tulfo recounted being questioned by a female colleague in the Senate Executive Lounge after news spread that he signed the committee report in his capacity as vice chairperson. Ayan. Pakinggan natin yung interview. Mas maganda kasi marinig natin mismo sa bibig ni Senator Erwin Tulfo.
Sir, may patanong si Mark Cayabyab ng Philippine Star. Bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ano daw po yung plano Ay tama, si Camille pa pala, no? 4 pala sila, 4. Kasama si Camille. Okay. nyo? Ano yung tutumbukin ng flood control investigation ng Blue Ribbon? Iimbestigahan pa daw ba yung 9 or 10 senators na na-identify ng ombudsman? Paano na yung 18 kargador ni Sabico? Alam mo, Miss Ellie, yan na nga yung problema. Na-fake news pa ako, sinabi daw ayaw ko na magpa-imbestiga. That's wrong. Una po, meron pong Blue Ribbon hearing, meron pong yan sa flood control. Hindi po tayo umiiwas dyan. Pumunta nga ho tayo eh. Di ba nag-hearing po tayo. Yung inimbitahan ko sila inimbitahan namin. Hindi naman po bumaba yung 18 bodyguard na yun. Di po ba? So, hindi po natin matawag na Marines po yan kasi nakakaya naman po, parang sampal naman po doon sa mga nagsilbi, sa mga nakipagbakbakan. Meron po Blue Ribbon hearing. Pero challenge po tayo ni, sino ba yun? Talikod. Attorney Talikod na yun. Pangalan ng Baligod. Baligod. Attorney Talikod. Loko rin to si Erwin Tulfo eh. Attorney Talikod. Sa bagay sa kanya yun. Oh, tumalikod sa ethics, ganyan. Tumalikod sa code of ethics ng mga abogado, tumalikod sa katotohanan, tumalikod sa pagiging matuwid, tumalikod sa hustisya, di ba? Tumalikod nga naman. Oo. Oo. Pwede naman, Attorney Talikod. Oo. Mapa-inhibit ka. Of course, mapa-inhibit ako. Miss Ellie, as ang gagawin lang is magtatay tayo ng subcommittee na under kay Senator Kiko Pangilinan na siya na mag-handle na lahat ng flood control issues. Doon po sila. Pero bago po yan, kailangan muna tayong dumaan sa floor, ikabutuhin yung chairman, vice chair, di ba? At yung mga members. Hindi naman pwede na, ikaw chairman ka na, magpahiring ka na. Hindi. Pati yung subcommittee, kailangan din yung subcommittee, kailangan ng approval ng mga miyembro. So, yun ang gagawin natin. Pag na-approve na yan, tuloy na ho tayo. Pagkatapos, Miss Elia, sinasabi ko lang, yung siyam na senador, meron na pong pangalan sa ombudsman. Bakit na naman ho natin imbestigahan pa ulit-ulit? Inaibigay na po ni Senator Lacson lahat ng pong ebidensya doon po sa ombudsman. Ano na naman po? Ganito na lamang po ang sabi ko kay Senator Kiko. Kung may isang senador na naman, okay, pero ito sa flood control na naman, nabanggit na po, naibigay na po doon sa ombudsman pangalan niya. Pero kung may bagong anomalya, sabihin natin hindi flood control, kalsada, ghost project na kalsada, ang tulay, hindi niya ginawa, care of sa kanya. Hindi po imbestigahan natin. Bagong kaso ito, di ba? Parang hindi pa ulit. Exactly, kung parang yung senador, flood control na naman, bagong testigo. Hindi, ko na yung isa. Ako ang nag-deliver. Sabihin ng isa yung bagong testigo. Ako yung impake nilagay ko sa malita. Pero yun naman, siya tinuturo niya, the same person. Why not ibigay nila sa ombudsman? Nagsalita na nga si ombudsman na Remulla. Correct, sinabi ni ombudsman yan. Kami naman po-prosecute. Tama. Sinabi yan ni Ombudsman Remulla nitong nakaraan. Sabi niya, bakit nag-iimbestiga pa ang Blue Ribbon Committee? Ipinasa na sa amin yung naunang report. Tapos kung may mga kailangan pang karagdagang report o may mga bagong impormasyon, bakit hindi kami yung kausapin? Yan sabi ni Ombudsman Remulla. Make sense naman kasi bakit nga naman? Bakit ayaw kausapin si Ombudsman Remulla? May tinatago ba? Nakatakot? Anong kinakatakot? Tuloy. O baka kasi dahil walang media. Kapag isinumiti mo lang kasi yan sa ombudsman, walang fanfare, walang media, walang mga camera ng mga news outlets na pwedeng mag-cover ng ganong klaseng mga proceedings. So, bakit nga ba hindi na lang isumiti sa ombudsman yung mga ebidensya na yan? Total naman, nasa ombudsman na eh. Diba? Bakit kailangan pa silang padaanin sa peking Blue Ribbon Committee hearing ni Rodante Marcoleta? So may punto naman doon si Ombudsman Remulla at si Senator Erwin. Pero siguro para sabihin na para walang masabi yung kabila na may itinago, etc., o di magkakaroon ng hiwalay na Blue Ribbon Committee under Senator Kiko Pangilinan. Subcommittee. Specifically for flood control issues. Tuloy natin. Imbestigahan dapat kasi in aid of legislation. Kaso mo, nangyari sa Senado, ginagawa ng iba dyan, in aid of grandstanding. Para sumikat, di ba? Huli! Mas mali-mali na, kung ano na, tatanggalin ng mga pangalan ng tao. Kung kakampi ka, tanggal ang pangalan, pero kawawa naman yung isa sa kanila, nakakampi nila tinanggal. Sino ba yung kakampi na hindi tinanggal? Si Mark, tahimik lang. Alam niyo, feeling ko, kutob ko lang to kutob ko lang. Hindi naman ako hindi naman sa gumagawa tayo ng chismis. Pero ako may kutob. Kasi di ba dalawa sila dyan na hindi binanggit nung una? Si Loren at saka si Mark Villar. Tapos, the following day, itinama nila, or quote-unquote, itinama ng 18 Maleta Boys. Yung kanilang sariling affidavit. Sabi nila, ay hindi kasama si Loren. Oo. Pero nag-deliver talaga kami kay Mark. Pero hindi ko kasama si Loren Legarda, nag-deliver ko kami kay Mark Villar, bla bla bla. Okay. Bakit si Loren lang? Kung tutuusin, mas kaalyado ng Duterte si Mark Villar kaysa kay Loren Legarda. Ang kutob ko lang. Hindi ito dahil this is not for anything else. Kutob ko lang. Sa aking palagay,
eh baka baka gumagalaw si Baby Solar. Oo. Baka gumagalaw si Baby Solar. Paano ko nasabi na baka gumalaw si Baby Solar? Kasi naalala niyo mga kababayan, nung lumabas yung pangalan, nung binabati ko si Loren Legarda sa social media, all of a sudden biglang nagtataluntong si Baby Solar. Sabi ni Baby Solar, sasama din daw siya sa Senate hearing ni pangalan nito ni Erwin Tulfo. Sama din daw siya, sabi niya. Oo. Meron din daw siya mga isisiwala tungkol sa flood control, sabi niya. Which made me wonder, ba't ka excited? All of a sudden, bigla ka interesado sa Blue Ribbon Committee hearing, blah, blah, blah. So, ang kutob ko, and I am not sure if if this is something that is true or whatever. Pero, ang basa ko lang, mga kababayan, baka nagpalabas na ng pera itong si Baby Solar. Baka. Kaya tinanggal si Loren. Tapos, baka itong si Mark Villar, hindi pa siya naglalabas ng pera. Kaya nandoon pa rin siya. Oo. Pero kung ang sasabihin ni Baby Solar, Cabral Files, wala kamatayang Cabral Files, wag na natin pag-usapan yan. Lipas na yan. Kung yun at yun din lang, if I'm not mistaken, mas credible pakinggan dyan ang Office of the Ombudsman. Dahil ang Office of the Ombudsman, mga kababayan, nasa kanya na lahat ng papeles. So, wag na natin pampansinin si Baby Solar pagdating dyan. Ang pansinin natin kay Baby Solar, mga kababayan, yung bayaran niya yung kanyang 24 billion pesos na penalty. So, ako lang naman yun. Iniisip ko baka nagpaluwal na ng pera si Baby Solar. Kaya tinanggal na si Loren Legarda. Ako lang naman yun. Pero sabi Sabi ni Senator Alan, yung daw kanilang investigasyon, naghahanap, para sa paghahanap ng katotohanan. Pero yung daw inyong hearing noong Monday, parang ito'y pagtatakip sa katotohanan at pag-absuelto daw sa ilang mga nasasangkot. Inimbitahan sila 3 times, bumaba sila para marinig natin, di ba? Ayaw naman nila. Di ba? Paano pagtatakip doon? Pagtatakip, hindi naman inimbitahan. 3 times we invited them, kasama si Baligod, kasama si Defensor. Well, they didn't show up. Bakit? Masasabihin nila, mas minabuti nila, umakyat mo sa opisina ng isang senador, magpa-press ko. Parang, sila yung ayaw, di ba? Harap-harapan, bumaba ka rito. Yung nireklamo mo, anong pagtatakip? Saan pagtatakip doon? Yung inimbitahan nila, inimbitahan namin, di ba? Kasi hindi ka talaga makapag-hearing dahil hindi pa official, di ba? Meeting lang ang pwede. So, paano kung next week mag-attempt uli sila na magsakandak uli ng panibagong hearing? Dahil sabi ni Attorney Baligod, meron pang about 14 na mga dating sundalo plus may another 7 pa na pwede daw may mga isisiwalat pa. Papayagan po ba uli yun considering na hindi na nga po kinikilala na sila Panggulo na yun leadership at hindi na sila yung mga chairman ng committee? Bahala na po dyan, Senate leadership, ang aming pong presiding officer at saka ang USA. Pumapayagan nila kasi wala na po silang authority na mag-hearing-hearing kung may bago na pong Blue Ribbon. Pero hindi pa nga na-formalize yun. Mas lalo na sila, all the more sila dahil minority. Tapos nasa minority sila, tapos magiging Blue Ribbon chairman sila. Anong otoridad? Iko na lang po yun, grandstanding na lang po yun, masasabi ko. Pero ito pa yung masasabi ko. Sabi ni Baligod, bumitaw ako. Kayaan ko po si Senator Kiko na mag-tanong. At pumayag na ho Senator Kiko na maging chairman ng subcommittee? Yes, otoridad. Gusto niya tama sa floor para walang masilip yung mga kalaban. So it means, sir, wala muna mangyayari na Blue Ribbon subcommittee hearing hanggang hindi pa nag-resume yung session unless magkaroon ng special session. Doon sa special Kung session, magkaroon ng special session, then yun ang gagawin, di ba? mag-create ng subcommittee. Of course. Malapit-lapit yan special session. Darating man yung araw na yun. Then I will say, I will stand up. I am I'm inhibiting myself from the flood control investigation. Sabi ko, I let the Senator Kiko Pangilinan to preside a subcommittee na mag-handle ng anything about flood control. At it means siya na rin nagagawa ng committee report. Of course, syempre. Siya nakaupo doon eh. So si Senator Ping, meron siyang tinweet, pinasasalamatan kayo for speaking the truth to confirm what I had thought all along was the real reason bakit inamag at tuluyan ng napanis ang Blue Ribbon Committee partial report. Sabi niya, cowardice Philippine Senate. Yun. Yun naman totoo eh, di ba? Kung talagang may mga kasamang kami nagalit. Yun, sa grupo nila, sila Senator Cayetano. Ayaw nila pumirma kasi kasama. Ang sagot ko lang naman doon, kung may reklamo ka, kasi kulang daw, wala si ganito, wala si ganito. Kundi pumirma ka, tapos sasabihin mo doon na with amendments, doon ka mag-amend sa floor. Doon mo siya tanungin si chairman. Chairman, bakit wala si pangalan ni ganito? Bakit si ganito? Bakit puro senador lang? Bakit walang ganito? Di ba? That's the proper way. Bagito pa lang ako sa Senate naman, Miss Ellie, pero nag-aaral naman ako, pinag-aaralan ko. That's just the right way. Hindi ka pipirma para hindi maisumite. Bakit? Kasi may mga kasama ka na nandoon sa listahan. Di ba? Tikat ako din eh. Nasita din ako ng ilan sa kanila. Parang wala ka naman pakisama. Kasi Erwin, parang hindi ka naman kakabaro. Sagot ko lang, vice chair ako eh. Okay, bakit ganito? Ba't gano'n? Hindi mo tinira yung gano'n. Sabi ko, titirahin ko nga. Kaya nga nilagay ko with amendments. Di ba? Doon sa floor, i-rescue. Para matanong ko diretso sa Senator Lacson. Senator Lacson, bakit gano'n? Bakit kasama ito? So, ang pangit nung ang pangit nung kwentuhan kung ako yung let's say nakikita ako yung ganung palitan ng salitaan sa gitna ni Senator Erwin Tulfo at kung sino mang senador yung kausap niya. Parang pangit, no? Pare naman, ba't mo naman ako tinitira? Ba't mo naman tinitira si ganito? Ganyan. Ba't di mo tirahin si ganyan? Blah, 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 blah.
Ganyan na ba kababaw ang Senado natin? Ganyan na ba kawalang kwenta ang Senado natin na inuuna pa yung pamumulitikan nila kaysa sa pagsisilbi sa bansa? Pati hindi lang kasi nila hayaan na magtestimonya yung mga kabaro nila na napangalanan. Total naman pinangalanan sila, karapatan nila pagtanggol ang sarili nila, hindi ba? So, in the greater scheme of things, bakit may ganyan silang kultura sa loob? 'Di ba? Ken Reyes hindi na nga lang for the boys for the boys and girls. Oo, kasi babae daw yung isang kumausap kay Erwin Tulfo. Puntahan natin. Sila lang. O bakit ayaw mo? Dami yung fact na ayaw mo pumirma. Ayaw mo. Ayaw mo lang, gusto mo lang, hindi ka naniwala sa investigasyon na yun. Tapos ngayon sasabihin mo, gusto mo malaman lahat. Parang inconsistent, sir, no? Ano Kung ba? gusto mo ng katotohanan, bakit ayaw mong pumirma? Pwede naman yung questionin sa plenary. Exactly. So, sir, ilan yung sumita sa inyo na taga... Tatlo. Ah, Tatlo minority lahat. Ngayon, tatlo. At sinita Wala kayo na akong bakit kayo kasama. pumirma? Ha? Sinita kayo bakit kayo pumirma dun sa partial report? ni Senator? Isang lingwahe nila. Parang hindi tayo magkakasama. Balik kang kasama. Dito sa Senado, Sen. Magkakasama tayo. Ginano ko na isa. Babae to. Magkakasama tayo sa Senado. Kasama ba sa sumita sa inyo yung nandun ang nasa recommendation? Isang babae. Babaeng senador. Doon lalaki sa babaeng senador. Hindi, wala doon. Pero Wala doon. sinabi ayaw niya pumirma. Sinabihan niya ako na bakit daw pumirma. Sabi ko, vice chair ako eh. Sabi ko, pwede. Ayun. Tatlo daw ko usap, dalawang lalaki, isang babae, tapos yung dalawang lalaki hindi na pangalanan. So malamang sa malamang, hindi ito si Jinggoy, hindi ito si Cheese, hindi ito si Joel. So sino yan malamang? Malamang sa malamang, si Alan Peter Cayetano, si Marcoleta, si Robin Padilla, Bongo. Sino ba? Yung mga lalaking kasama nila. Yun, na hindi na pangalanan. So dalawa doon sa mga kasama ni Alan Peter Cayetano na lalaki. Well, kasama ba si Alan Peter na lalaki? Parang hindi yata. Baka siya isang babae. baka siya isang babae. Hindi. Ayan si Mark Villar. Hindi, bago lang yan si Mark eh. Oo. Sino? Si Matet? Sino si Matet? Matet Au yan. Si Au alam natin si ano yan. Si Marcoleta. Feeling ko rin si Marcoleta eh. Kutob ko si Marcoleta. Yung isa. Tapos, siguro yung isa could possibly be Alan Peter Cayetano or I don't know, Robin Padilla, most probably. Oo. Basta sure ako si Marcoleta yung isa. Or sure ako sa kutob ko. Sure ako sa kutob ko na si Marcoleta yung isa. Tapos malamang yung isa would be Robin Padilla or Alan Peter Cayetano. Yung babae, ang hindi ko sigurado. Kasi tatlo yan. Apat. Si Camille Villar, si Aimee, si Pia, tsaka si Loren. Ang nakikitaan ko na may posibleng ganyang klase magsalita it's either Loren, Aimee, or Pia. Ako lang yun. Yun yung iniisip ko. Sa tatlong babae, yung na may posibilidad na magsalita ng ganong klase, magkakasama tayo dito, di ba? It's either si Aimee, si Loren, or si Pia. Si Camille, I think, nung panahon na yan, buntis siya eh. Di ba kakapanganak lang niya, tapos naka 90-day leave siya. Nung panahon ng mga hearing ng flood control. So, malabong si Camille yan. So, ang kutob ko, it's possibly Loren Legarda, Pia Cayetano, or Aimee. Hindi alam. Feeling ko kasi Loren eh. Mas matimbang sa akin yung Loren eh kaysa sa iba. Pwede rin Pia Cayetano. I mean, you don't know. Pero parang mas matimbang sa akin yung Loren Legarda eh. Oo. Si Pia Cayetano, pwede rin. Naisip ko rin yan si Pia. Sige, equally. Pwede silang dalawa, equally. Si Aimee kasi, parang busy siya masyado magtanggol kay Sara tsaka kay Duterte. So, hindi niya masyadong bibigyan ng attention yan. Ang kutob ko, ang mas invested dito si Loren Legarda or si Pia Cayetano. Either of the two. Kasi sila lang yung pinakamatagal sa Senado na hindi, di ba? So, mga Aimee Lacson yan. Masyado ng obvious si Aimee. We don't know. Hindi rin naman nagbigay ng clue si Senator Erwin eh. Pero isa sa mga babae doon. So ang kutob ko, it's either Marcoleta, Robin, Loren, or Marcoleta, Robin, Pia. Either of the two. Ito naman hindi pumirma eh. Sabi ko, sorry. Sabi ko, questioning ko na lang doon. Ganun ba? Kasi inarapan na ako. Inirapan daw siya. So mataray. So pasok na uli si Aimee. Si Aimee mahilig mag-irap eh, tsaka si Loren.
Silang dalawa yun eh. Oo. Pero, ewan ko, pero inirapan daw siya eh. Baka si Amy or si Lauren, either of the two yan. Panindigan ninyo yung decision. Hindi nyo naman binawiin yung pirma, sir. Hindi, ba't ko mabawiin? Yun naman yun. Gusto ko talaga magkaalaman. Di ba pagdating sa floor, di ba, ikaw nagko-cover ka tagal sa Senado. Eh, magtanong ka doon, magyaw-yaw ka doon. Chairman, bakit wala si ganito? Ba't wala ganun? Ba't kulang? Di ba? Kasi pwede naman i-amend, sir, yun. Pwede naman Kasi sa i-amend. hindi ka pumirma, by not signing, ibig sabihin, may tinatago ka. Ayaw mo imbestigahan. Exactly. Correct. Nandaling sabihin natin, pag mga pulis gumawa ng kalukuhan, kabaro niya yun. Kabaro niya, puro ganun, kabaro. Eh ngayon sa Senado, kabaro din. Ang sagot, huwag naman. Until Yun, naman yung huling- pulis ang mechanism. Kasala. Huling-huli ni Senator Erwin eh. Huling-huli. O, di ba? Huling-huli ni Senator Erwin. O, pag yung pulis, kabaro natin yan, bla 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 bla. Tapos tayo senador, ganun din, kabaro natin, poprotekta. Huling-huli mo Sen Erwin. Hindi ko alam kung may eleka ulit, pero huli niya ang kultura ng Senado. O, hindi dapat ganoon. Kasi alam niyo mga kababayan, kapag ang politiko na nagprotekta sa katiwalian ng mga kasama niya, wala na, that's called impunity. Impunity ang tawag diyan. Hindi na hustisya 'yun. Wala ka na makukuha hustisya doon, guys. Impunity ang tawag doon. Hindi mo maganda 'yun. Napakapangit ng impunity. Kasi kapag may ganyan, protektahan kayo ng mga kalokohan nyo. Walang makukuha hustisya. Sino magsasuffer dyan? Sino mahihirapan dyan? Tayong lahat na hampas lupa ang mahihirapan dyan. Nag-imbestiga, kabaro niya, walang mangyayari dyan. AFP, kabaro niya, walang mangyayari dyan. So, sabi ni Mark Rabia, pwede na nyo doon bang pangalanan? Sino yung sumita sa inyo? Eh, na muna, lalabas din yan. Pero sinito talaga ako, dalawang lalaki, isang babae. Sa babae, ayun. Yes. Anyways- Eh, tinonfront ako sa executive lounge. Pero yung kapatid niyo na pumirma, sinita rin po ba, sir? Si Senator Rafi, kayong dalawang huling pumirma doon. Nagtampo sa kanya, ilan daw doon, hindi siya kinausap for few days. Hindi siya kinausap. Grabe. Hindi siya kinausap.